Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Tunay po mga minamahal na minsan sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano, minsan naisip po natin na kasama po ba natin ang Diyos? Ang Diyos po ba ay nananatili pa rin sa atin? Kasi minsan po minamahal ang mga kapatid dumaraan sa mga pagsubok, sa mga problema, mga minamahal. Minsan siguro natatanong lang ang bagay na yun. Kagaya po mga minamahal, yung mga nabuhay mo, halimbawa minsan ang mga nabuhay mo ay medyo apektado dahil sa parang mahina, mga minamahal, o parang bagang invest na pinagpapala ka, parang naisip mo na parang bagang dumadaan ka sa mga pagsubok na yan. Pero alam po ninyo kapatid, ang sabi ko ng banal na kasulatan, ang Biblia ang siyang nagsabi po, mga minamahal kong kapatid, for the kingdom of God, mga minamahal, is not meat and drink, kapatid. Amen. Ang kaharian daw po ng ating Panginoon, hindi po sa pagkain, hindi po sa inumin, mga minamahal, hindi po diyan nakabatay ang kaharian po ng ating Panginoon. Amen. Tayo po'y tinawag ng Diyos ang lahat po ng bagay na nangyayari sa isang buhay ng isang Kristiyano. Yan po lahat, kapatid, ay pinahinturutan po ng ating Panginoon. Amen. Sabi nga po ni Apostol Pablo, kapatid, sa Romans chapter 8, verse 28, and we know that all things work together for good to them that love God, all things that who are called according to His purpose. Ang sabi sa Tagalog mga minamahal, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng umiibig sa Kanya. So, ibig sabihin mo lang, minsan, akala mo kapatid, parang bakit pinahintulutan ng Diyos ang problema, bakit pinahintulutan ng Diyos ang mga trials sa buhay po natin. Meron pong purpose, kapatid. Meron layunan dyan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. So kaya po kapatid, ang ating pong pamagat sa gabing ito, God is working even when you cannot see. God is working even when you cannot see. Ang Diyos po na minamahal ay gumagawa, ay kumikilos po minamahal at nagtatrabaho sa atin kahit na hindi natin nakikita. Parang hindi natin ito napifeel. Dahil po kung minamahal, yun po ang sinasabi ng Biblia na kapag ang bagay, ang sabi nga po kapatid, hindi ba mayroong sovereign power, sovereign will ang ating Panginoon? Ang Diyos, ang siyang may control ng lahat po ng bagay. Amen po ba? Kaya po mga minamahal, minsan, kapatid, many times in life, we ask, Lord, where are you? Minsan tayo po'y nagtatanong, ang minamahal sa ating Panginoon, Lord, where are you? Nasaan ka, Panginoon? Para bagang ang feeling mo ay pinababayaan ka ng Diyos. Pero ang minamahal, hindi po, kailanman, hindi po tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Amen. Meron lamang po siyang layunin. Minsan, hindi mo siya nararamdaman. Akala mo, kapatid, napakalayo ng agwat mo, napakalayo ng presensya ng Diyos sa buhay po natin. Pero, kapatid, nagkakamali po tayo dahil kailanman hindi po tayo iniiwanan ng ating Panginoong Yesu Cristo. Amen? Amen? Listen, pagkakaroon po tayo, why is this happening to me? Bakit ito nangyayari sa akin, Panginoon? Dumating lang ang problema. Why? Bakit, Panginoon? Bakit? Nagkulang pa ako, Panginoon? Di ba? Mahal na Panginoon, ginagawa ko naman ito. Parang isa sinusubutan pa natin ang Panginoon. Amen po ba? Pero kung minamahal, dapat, kapatid, ano po ninyo, mamaya, malalaman po natin ang dahilan. Why are my prayers not answered yet? Bakit ang ating mga panalangin parang hindi pa sinasagot ng ating Panginoon? Hindi ba? Kasi marami tayong panalangin. Lord, pagpalain mo ako. Lord, gusto ko lang ganyan. Lord, alam po ninyo kapatid, minsan marami tayong mga panalangin, amen. Pero parang bagang hindi pa yan sinasagot ng Panginoon. Sometimes God is silent, kapatid. Parang tahimik lang ang Panginoon. Pero alam po ninyo kapatid, but silence
mean na hindi po absent ang ating Panginoon. Amen. Para bagang nananahimik lang. Pero hindi po yung nangangahulugan, kapatid, na siya po ay wala sa atin. Bakit po, kapatid? Alam po ninyo ang minamahal. Si Joseph sa Biblia. Si Joseph ang minamahal, siya po ay anak po ng pangalawang bunso ni Jacob. Si Jacob, kapatid, mayroon po siyang 12 anak. At si Jacob na ito, mga minamahal, kaya po meron po ngayong Israel. Dahil, kapatid, binigyan ng pangalan ng Panginoon itong si Jacob dahil siya ay nagtagumpay at nakipagbuno, mga minamahal. At nagtagumpay po siya. Kaya, ang kanyang pangalan ay Israel. Kaya po meron po tinatawag na 12 tribes of Israel. So, narinig po niya. Si Joseph, mga minamahal, dahil siya po ay dreamer, minsan na panaginipan niya, mga minamahal, na mayroon daw pong 10 ships, kapatid, na ito po ay yumukod kay Joseph. At kanya po ito, mga minamahal, na kwento, at dahil pa, iba po yung kapatid, yung kanyang damit, mga minamahal, para bagang nakikita na siya ang paborito. Kaya po itong mga kapatid mo, mga minamahal, itong 10 kapatid na nakakatanda kay Joseph, dahil ang buso ay si Benjamin, nainggit po sila. Alam po rin yung ginawa, mga minamahal, ipinagbili. Binenta itong si Joseph, mga minamahal, kay Potiphar. Isang tauhan sa bansang Egypt, kapatid. At sa kanyang paglilingkod kay Potiphar, tinusok po siya, mga minamahal, ng asawa ko ni Potiphar. Tinusok dahil gusto si Joseph, marahil, macho-macho, o kaya naman mga minamahal, pogi. Tinusok, kapatid. Ngayon, mga minamahal, nag-refuse itong si Joseph. Siyempre, napahiya ko, kapatid, ang asawa ko ni Potiphar, ang ginawa ko niya, mga minamahal, siya po'y nagsisigaw, at kanyang sinira, at kanyang damit, mga minamahal, para bagang nire-rape at gustong i-rape ni Joseph, mga minamahal. Ano ang nangyari? Dahil sa bagay na yun, kapatid, nakulong itong si Joseph. Nakulong po siya. Imagine, nakulong si Joseph ng 13 years. Marahil, kapatid, iisipin mo na para bakit ganun? Wala namang ginawang masama itong si Joseph. Bakit? Para bagang iniwanan siya ng ating Panginoon. Pero mga minamahal, alam po ba ninyo kung ano ang purpose ng ating Panginoon? Bakit pinahintulutan niyo ng Diyos, kapatid, na mangyari sa buhay ni Joseph? Dahil si Joseph ang gagamitin ng Panginoon upang isalba sa kagutuman ang kanyang mga kapatid, ang bansang Israel. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bakit po mga minamahal? Dahil after 13 years na naginip po, kapatid, ang hari po ng Egypt, kapatid, pero wala pong makapag-interpret doon po sa panaginip na yun. Minsan mga minamahal, nalaman po yung ni Potiphar na dating boss po ni Joseph. Ang sabi niya sa hari, manahari, meron akong dating servant, ng pangalan niya ay Joseph. Siya'y nakakulong ngayon. Pero meron siyang gift na mag-interpret ng mga panaginip. Pinatawag itong si Joseph ang naman at in-interpret yung panaginip po ng hari po ng Egypt. At doon, mga minamahal, nalugod ang hari. At alam po yung ginawa? Ginawa ko siyang prime minister ng Egypt, kapatid. At nung nagkaroon po ng taggutom, mga minamahal, alam po niyo yung nangyari? Dahil po, mga minamahal, si Joseph, siya'y itinaas ng ating Panginoon, mga minamahal, doon po sa bandang Egypt. Alam po ninyo, dumating ang punto na nandoon ang kanyang 10 kapatid na nagbenta sa kanya. Ang tigmano, nakilala ni Joseph ang kanyang mga kapatid. Pero itong mga kapatid na ito, hindi po nakilala si Joseph. Bakit? Hindi naman nila iniisip, kapatid, na ang kanilang kapatid na itinapon ay yung kanilang ibinenta ang siyang magiging prime minister.
Amen po ba? Kaya po mga minamahal, nung nagkasundo sila kapatid, ang ginawa po, pinasundo na po mga minamahal ni Joseph nung napakilala po siya na ako ang inyong kapatid. Sunduin ninyo ang ating tatay na si Jacob, ang ating kapatid na si Benjamin, dalhin ninyo sa rito. At alam po ninyo kapatid, umiiyak, nagsisisi, umihingi ng tawad ang kanyang mga kapatid. Pero sabi ni Joseph, ang mga bagay na yan, ngayon talastas ko, bakit pinahintulutan ng yun ng ating Panginoong Diyos? Dahil meron siyang layunin. Bakit ako narito? Bakit ninyo ako ibinenta? Meron layunin ang ating Panginoong Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Joseph experienced betrayal by his kanyang mga kapatid, mga minamahal, slavery, nakulong siya, false accusation, prison for 13 years, mga minamahal. But, mga minamahal, itong si Joseph, behind the scene, God is working. Amen? Amen? Imagine that. 13 years na kulong, mga minamahal. 13 years sa kulungan. Siya'y ibinenta, mga minamahal. Siya'y marahil kapatid, siya ay nagkaroon ng false accusation. Sinasabi na gustong mag-rape kapatid. Napakasakit para sa kanya. Pero kung akala po natin, akala po mga minamahal, hallelujah, na siya'y pinabayaan ng Diyos. But mga minamahal, behind the scene, God is working sa buhay ni Joseph. Amen? Ganun din po tayo kapatid. Bisa nakala po natin, hallelujah, na pinababayaan tayo ng Panginoon. Why? Why, Lord? Bakit? Isa mga, yung salitang why? Bakit, Lord? Bakit? Hindi ba naglilingkod naman ako sa iyo, Panginoon? Hindi ba ako'y napapagamit pa sa iyo, Panginoon, bilang isang mga awit? Bakit, Lord? Kami pa? Bakit? Kulang pa ba ang aking sakripisyo? Minsan, ganun ang mga Kristiyano. Pero mga, hindi mo alam, merong layunin diyan ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Kristo. Ang gawin mo lamang, magtiwala tayo, magpatuloy na magtiwala sa ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Everybody say, praise the Lord. Isang tao, minsan na nag-iip po siya. Alam ko niyo yung footprints in the sun? Yung footprints in the sun, nung namahasin niya nag-iip. Nakita niya mga minamahal, there are two sets of footprints in the sun. Ang sabi niya, Lord, ano to? Kanino footprints ito? Ang footprints na yun, mga minamahal, isa para sa ating Panginoon at isa ay sa Kanya. Pero mga minamahal, dumating ang araw, kapatid, na ang taong ito ay dumanas ng mga trials, yung kanyang pain sa kanyang buhay. Mga minamahal, nakita niya kapatid na meron na lamang isang footprints in the sun. Ibig sabihin, isa na lamang po kapatid ang naglalakad. Ang sabi niya, Lord, iniwan mo na ba ako? Lord, pinabayaan mo na ba ako? Pero anong sagot ng ating Panginoon sa kanyang panalangin? Hindi yan. Kaya dalawa na lamang ang footprints sa iyong nakikita. Dahil ngayon, ikaw na ngayon ay aking kalaw-kalaw. Kaya lumalakad ng Panginoon. Doon po ka sa panaginip na ikaw ang kalaw-kalaw ng ating Panginoon. Amen? Footprints in the sun. Kapatid, napakaganda ng awitin na yun. Minsan nung minamahal, iniisip po natin, kapatid, akala ko iniwanan na po tayo ng Panginoon. No! Kaya naman hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon. Amen? Silent lang ang Panginoon. Gusto ng Diyos na palagi kang magtiwala, palagi kang manampalataya pang mga naman. Kahit hindi mo nakikita ang ating Panginoong Jesucristo, siya ay palaging nasa iyong tabi. Kasama mo ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Praise God. Everybody say, praise the Lord. God works even in pain, mga minamahal. Alam po niyo kapatid, itong si Job,
Si Job sa Biblia, mga minamahal, siya po ay dumanas ng grabing pain sa kanyang buhay. Minsan, mga minamahal, itong si Satanas, siya ay akyat, ang sabi ng Biblia, siya ay akyat panaw, mga minamahal, mula rito, doon sa langit siya ay akyat panaw. Ang sabi ng ating Panginoon Diyos, mga Satanas, kumusta ka na? Ako'y parito at ako'y nandun at panaw. Ang sabi ng ating Panginoon, nakita mo ba ang aking lingkod na si Job? Siya ay matapat. Siya ay mabuti. Siya ay sumusunod sa aking kalooban. Ano po kung namahal ang nangyari? Ano po napapasin po doon? Pinagmamalaki ng ating Panginoon yung ating ginagawa kay Satanas. Sa Satanas, mga minamahal, nakikita po niya ang mga ginagawa natin ito. Kaya po minamahal, kagaya po yung panahon ni Job, na ayon sa Biblia, kinumusta siya ng ating Panginoon. Itong lingkod na si Job, matapat siya. Ang sabi niya, Panginoon, kasi nagiging matapat lamang sa iyo si Job na iyong lingkod dahil pinagpapala mo siya. Subukan mo na alisin ng mga yaon at ikaw ay susumpa niya. Anong ginawa ng Panginoon? Nagbigay po ng kapahintulutan ang Diyos kay Satanas upang subukin si Job. Ano nangyari? Nawala ang kanyang mga ari-arian, mga halagang hayop, maging ang kanyang pamilya. Ang natira na lamang kapatid ay ang kanyang asawa. Ang sabi ng kanyang asawa, Job, nagpapatuloy ka ba bang maglilingkod sa Diyos mo? Nagawala lahat ang iyong ari-arian, nagawala lahat ang iyong mga anak, at ngayon ikaw pa ay puno, lipos ng karamdaman, mayroong sugat, punong-puno ng uod. Ang sabi ni Job, mga minamahal, nahuhulog yung uod sa sugat ni Job, pinupulat ni Job. Ang Diyos ang naglagay, Diyos din ang mag-aalis. Mga minamahal, hindi ba napakasakit yun? Siya ay matapat, pero siya'y sinubukan ka. Pinahintulutan. Kasi mga minamahal, hindi naman pwede kang galawin ni Satanas kung walang pahintulot ang ating Panginoon. Amen? Pero mayroong purpose doon. Ano ang purpose doon, mga minamahal? That God works even in pain. Ang Diyos ay nagtatrabaho. Ang Diyos ay kumikilos sa kabila, kapatid, hallelujah, ng ating mga naramdaman, ng mga karamdamang sakit, o anumang klaseng pain po yan na ating naramdaman. Hindi po, kapatid, umaalis ang Diyos. Amen. Ang lahat ng bagay ay pinahintulutan lamang ng ating Panginoon. Pero kapatid, kagaya ni Job, hindi siya pinabayaan, iniwanan ng ating Panginoon. Bagkus ang sabi ng Biblia, ang lahat ng nangawala kay Job, mga ari-arian, mga halagang hayop, yun po ay doble ibinalik sa kanya ng ating Panginoon at pinagpala siya ng ating Panginoon. Bakit? Dahil sa kanyang katapatan. Amen? So, mga God is asking from us to be faithful. Maging tapat tayo. Kagaya po, minamahal ng ating pong pinag-aaralan every Sunday, yung mga attributes ng ating Panginoon naman, merong communicable at merong non-communicable. Yung non-communicable, yung po mga katangian ng Diyos na hindi tayo papasa sa tao. Amen? Pero meron po mga namahal katangian ng Diyos na pwedeng ipasa sa mga tao. Ito ay ang kanyang katapatan. Amen? Kung siya ay tapat, kinakailangan tayo po ay maging tapat. Pero minsan, nagiging faithless tayo sa ating Panginoon. But still, ang ating Panginoon, siya po ay nanatiling faithful sa kanyang mga anak. Amen? Palampakan po natin ang Panginoon. Everybody say, praise the Lord. And don't you know, kapatid, that God is working right now? Yes. God is working right now. Even
cannot see it. Kahit hindi natin nakikita mga minamahal, but I'm sure, kapatid, that God is working right now. Bakit ko po yan nasabi, mga minamahal? God may be arranging people. Bisan, gagamit ang tao, kapatid, para sa buhay po natin. Amen. Bisan may problema tayo, pero may gagamitin ng Diyos. Amen po ba? Minsan mga minamahal, may mga kapatid tayo sa laman na sila po ay magiging hopeless, pero ikaw ang gagamitin ng Diyos. Gagamitin tayo ng Panginoon. Amen. Minsan nagseset po siya. Nagseset siya ng appointment. Amen po ba? Alam po ninyo wala naman si Cornelius. Si Cornelius, doon sa Acts chapter 10, si Cornelius siya po ay tapat. Bagamat hindi po siya Israelita, hindi siya Hudyo, siya ay isang grupong Italiano, siya isang Romano. Pero kanyang ginagawa, kapatid, ang kanyang ginagawa, yun ay napailan lang. Nagbibigay siya ng limos, nag-aayuno siya, nananalagi siya palagi, mga minamahal, lahat ng nakakalugod. Kasi kahit na wala siya, kapatid, kahit na siya isang Romano, kapatid, isang grupong Italiano, isipin, hindi siya kagrupo ng mga apostoles, pero dahil sa kanyang ginagawa, napailan lang ang mabubuting gawa niya sa ating Panginoon. Anong ginawa? Nag-set ang ating Panginoon. Nag-arrange po siya para iligtas niya itong si Cornelius, kapatid. Na naginip si Cornelius, pagkatapos na naginip itong si Peter. At sila'y nagkatagpo. Alam po ninyo ang purpose, bakit sila nagkatagpo? Upang ihayag ni Peter, mga minamahal, na ang Diyos, siya'y nakatamang tao upang tayo ay kanyang iligtas. At ano nangyari? Buong pamilya ni Cornelius, sila ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Palakpakan po natin. Buksan na po natin, brother, yun. Papasadala po natin ito, kapatid. Anong oras na ba? Acts chapter 10. Ano mo sabi dito, mga namahal? Sa Caesarea ay may isang lalaki na pangalan ay Cornelio. Isang senturyon na tinatawag na pulutong Italiano. Siya Italiano, kapatid. Siya kapag Italiano, siya Romano. Amen. Isang tao masipag sa kabanalan. Yan. May kabanalan po siya. At may takot sa Diyos. Kasama ang kanyang buong sambahayan. Sabihin, sila'y naglilingkod sa Panginoon, sila'y sumasamba, sila'y may takot sa Diyos. At ano pa mong ginagawa? Naglilimos ng marami sa mga tao, nagbibigay ng limos, at laging nananalangin sa Diyos. Minsan, nang may oras na ikasyam ng araw, nakita niya maliwanag sa isang palitay ng isang anghel ng Diyos na dumarating at sinasabi sa kanya, Cornelio. Siya'y tumitig sa kanya na may pagkatakot at nagsabi, ano yun, Panginoon? Sinabi sa kanya, ang mga panalangin mo, tingnan mo yun. Bagamat hindi siya kagrupo ng mga apostola, siya isang Italiano, siya isang Romano, kapatid. Ang sabi po niya, ang panalangin mo, ang sabi ng angel na messenger ng Panginoon, sa kanyang panaginip, sa kanyang vision, kapatid. At ang iyong mga limos ay umakyat bilang alaala sa harapan ng Diyos. Ngayon, nagsugo ka ng mga tao sa Hopa at ipatawag mo ang isang Simon na tinatawag na Pedro. Kuminamahal, siya'y ang Diyos ang siyang gumawa ng appointment. Sila'y nanunuluyan kay Simon, isang tagapagluto ng balat, at ang bahay ay nasa tabi ng dagat. Nang umalis na ang nangyari na kumausap sa kanya, tinawag niya ang dalawa sa kanyang mga lila at isang tapat na kawal mula sa maglilingkod sa kanya. Pagkatapos, maisa-isa ang lahat ng mga bagay sa kanila, sila'y isinugo sa Hopa. Nang sumunod na araw, nang may oras na ika-6, samantalang sila'y naglalakbay, papunta na kay Peter sila. At malapit na sa lungsod, si Peter ay umakyat sa itaas ng bahay upang manalangin. At ano nangyari? Siya'y nagutom at nagnais kumain, subalit samantalang inihahanda nila ito,
nawalan siya ng malay. Ibig sabihin, kapatid, na-slain po siya. Na-slain itong si Peter. Nagkaroon ngayon ng pagkitayan, ang sabi dito, at nakita niyang bumukas ang langit at may isang bagay na bumababa tulad ng isang malapad na kumot na ibinababa sa lupa na nakabitin sa 4 na sulok. Naroon ang lahat ng uri ng hayop na may 4 na paa at mga gumagapang sa lupa at ang mga ibo sa ibabaw. Dumating sa kanya ang isang tinig, tumindig ka, Pedro, magkatay ka at kumain. Ano sabi ni Pedro? Subalit sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanman hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at kalumal-tumal. Anong sabi ng Panginoon? Muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawang pagkakataon. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Kainin mo, magluto ka, sabi niya. Pero kapatid, ito po ay hindi literal. Hindi po ito that pertains to a certain animals. No. Ito po mga minamahal, ibig sabihin po rito, ito ang mga tao na huwag kang magtatani. Kahit sino po siya. Siya man ay isang grupong Italiano, siya man ay isang grupong Romano, kung ano po ang kanyang relihiyon, huwag kang magtatani dahil yan sila ay nilinis na ng ating Panginoon. Amen. Ibig sabihin, kinahabagan na sila ng Diyos. Kaya huwag kang magtatani, kapatid. Ang sabi nga ni Pedro, ang minamahal, ito'y nangyari ng 3 ulit at ang bagay ay agad binatak pataas sa langit. Samantalang naguguluhan si Pedro sa kanyang sarili kung anong kahulugan ng pangitayan kanyang nakita, biglang dumating ang taong sinugo ni Cornelio nang may pagtanong ang bahay ni Simon. Tumayo sila sa harapan ng pintuan. Yung pala dahilan. Kasi ito po yung mga grupo, hindi po ang grupo ng mga apostoles, hindi sila tunay na mga Kristiyanong anak ng Diyos. Amen. So ano ibig sabihin ito, kapatid? Tayo po, mga minamahal, ay kagrupo ng mga apostoles, kagaya po ni Pedro. Ngayon, mga minamahal, sa mga hindi dating kabila ng pananampalataya, hallelujah, huwag kang magtatani ng tao. Amen? Amen? Makita mo man, mga minamahal, siya po ay marumi. Makita mo naman po, kapatid, ang isang tao, parang ito ay humihingi lamang po ng limos, para bagang siya po ay isang pulubi. Huwag kang magtatani ng tao. Amen? Dahil ang Diyos, ang sabi ni Peter, ngayon talastas ko, na ang Diyos, siya hindi nagtatani ng tao. Amen? Asa ko dito, tumawag sila upang magtanong kung Simon na tinatawag na Pedro ay nanuluyan doon, samantalang iniisip ni Pedro ang tungkol sa pangintayan. Sinabi sa kanyang espiritu, tingnan mo, may 3 taong naghahanap sa iyo, tumindig ka, bumaba ka at sumama sa kanila na walang pag-aatubili sapagkat sila ay aking sinugo. Bumaba si Pedro at sinabi sa mga tao, ako ang hinahanap ninyo. Ano ang dahilan ng inyong pagparito? Tinanong sila ni Pedro. Ang sabi po ng mga naman, sinabi nila, si Cornelio na isang centurion, isang taong matuwid at may takot sa Diyos at may mabuting patutuo sa buong bansa ng mga Hudyo, ay pinagbilinan ng isang banal na anghel na ikaw ay ipatawag sa kanyang bahay upang marinig ang iyong salita. Kaya sila'y pinagtuloy niya at naging kanyang panawin ng sumunod na araw. Bumago siya at umalis ng kasama nila at siya'y sinamahan ng ilang kapatid mula sa Jopa. Nang sumunod na araw ay dumating sila sa kanya. Sila'y inihintay ni Cornelio at tinipon ang kanyang mga kamag-anak. Nandun na po si kapatid dahil sinundo na po si Pedro. At naghihintay na po doon si Cornelio kasama ang kaniyang buong sambahayan. Amen? Ang masabi ito, ang kanyang mga kamag-anak at ang kanyang mananapit na kaibigan, nag-invite na po itong si Cornelius. In-invite ang kanyang mga loved ones, in-invite ang kanyang mga kaibigan, mga friends po niya, palit. At pagpasok ni Pedro, sinalubong si Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Ngunit pinatayo siya ni Pedro at sinasabi, tumayo ka, ako man ay tao rin. Amen? At habang nagkikipag-usap sa kanya, pumasok siya at kanyang naragtan ang maraming taong nagkakatipon. Sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi ipinahintulot ng isang Hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga.
Hindi ba? Meron po kasi mga minamahal noon, kapag ikaw ay isang Hudyo, hindi ka pwedeng makisalamuha sa mga manyaga. Kagaya po mga minamahal, kapag ikaw ay isang Hudyo, hindi ka pwedeng makisama sa mga taga-Samaria o mga Samaritano. Hindi pwedeng magkasama, kapatid. Pero dahil ang Diyos, dahil sa kanyang habag at awa, kapatid, ang mga tao ay dilinis na ng Panginoon. Ang sabi niya, kapatid, anong sabi? Nung nagkataong tao ating Panginoon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ang kaligtasan ay inoffer ng ating Panginoon sa lahat po ng mga tao, kapatid. Nilinis tayo ng dugo ng Panginoon. Ang gawin lamang, kapatid, ayaw po talagang lumapit. Ayaw tanggapin ng Panginoon. Yun ang susi. Dapat ikaw ay lumapit dahil ikaw ang tinatawag na ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos, kapatid. Itong si Peter, ang sabi niya, ngayong talastas ko ng Diyos ay hindi nagtatani ng tao. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Ang sabi ko na mahal ganitong oras, hallelujah, sinabi ni Cornelio, 4 na araw nang nakakaraan, mga ganitong oras, na yung kasyat na oras, ako'y nananay sa aking bahay nang biglang tumindig sa harapan ko ang isang lalaki na may nagdidingning na damit. Sinabi niya, Cornelio, dininig ang dalangin mo at ang iyong mga limos ay inaalala sa harapan ng Diyos. Magsuko ka sa iyo. So isinay po ni Cornelio kay Peter, kaya siya pinatawag yung kanyang vision. Naman, at ang sabi po, kapatid, hallelujah, sige po yung basa ng simula mo sa ni Pedro, at kanya sinabi, tunay nga ngayon, tunay nga naunawaan ko na walang kinikilingan ng Diyos. Walang kinikilingan ng Diyos. At ang sabi ko, kundi sa bawat bansa, ang sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid ay kalugod-lugod sa Kanya. Sige, ito yung basa. Nararaman ninyo ang salita na Kanyang ipinadala sa mga anak ng Israel na ipinangaral ang magandang balita ng kapayapaan at pamagitan ni Jesucristo sa Panginoon ng lahat. At nalalaman ninyo na ipinahayag ang salita iyon sa buong Judea, simula sa Galilea, pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan, kung paano si Jesus na Nazaret ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Yan lahat ay sinaysay po, kapatid. Pero doon sa latter part ng chapter nito, ano ang ginawa ng buong sambahayan ni Cornelius? Masahin po natin brother yun. Samantalang sinasabi ni Pedro ang mga salitang ito, bumaba ang Santong Espiritu sa lahat ng nakikinig na salita. Ang mga mananampalatayang Hudyo na dumating na kasama ni Pedro at ang mga sapagkat ibinuhos din naman maging sa mga hentil ang kaloob ng Espiritu. Sila na napuspos, kapatid, ng Espiritu Santo. Sapagkat narinig nilang nagsasalita mga ito ng mga wika at nagpupuri sa Diyos na magkagay ipinahayag ni Pedro. Maaari bang hadlangan ng sino man ang tubig upang huwag bautismuhan itong mga tumanggap ng Espiritu Santo na kaya naman namin, at kanyang inutusan sila na mabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos sila'y pinag-iusapan nilang nanatili ng mga ilang araw. Ano po, kapatid, ang pinaka-message? Ang pinaka-message, kapatid, gumagawa ang Diyos, mga minamahal, nag-arrange po siya. Kagaya po, kapatid, nung linggo, Lord to God, sana bumalik dito mga kapatid ng ating mga kapatid. Siya'y nagpalataya, siya'y nagpabautismo, kasama witness ang kanyang mga mahal sa buhay. Siya'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Praise the Lord! Amen? Gumagawa ka pa rin. Kumikilos ang ating Panginoon bagay sa mga tao. Amen. Praise God. Hallelujah. God is working right now. Even you can see God may be arranging people, open doors, removing obstacles, kapatid, and preparing miracles. Yan, kapatid. Nagbubukas siya ng mga pintuan.
pintuan ng biyaya ng Diyos sa mga tao na minamahal. Imagine this, yung centurion na yan, si Cornelius, siya isang Romano, pero matatako din sa Diyos. Naglilingkod siya, sabihin, nando sa puso niya ang maglilingkod sa Diyos. At nando sa puso niya yung kanyang desire na magkaroon siya ng kaligtasan. Hindi siya linigo ng ating Panginoon. Ang sabi po ng anghel na messenger ng Panginoon, ang iyong mga mapuputing gawa ay napailan lang sa paningin ng Diyos. Pero hindi yun sapat. Nung naman, take note, hindi sapat yun yung mapuputi mong gawa. Bagkus kapatid, niloob ng Panginoon na magkita itong si Cornelius at ang mga apostoles na si Pedro. Amen. Ang tayong layunin upang malaman niya ang tunay na Ebanghelyo at malaman niya, kapatid, na mayroong Diyos na nagkatawang tao at malaman niya ang patungkol sa pananampalataya at silang lahat, buong sambahayan, maging kanyang kaibigan, silang lahat ay nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen! So in conclusion, mga minamahal, ano ang conclusion ng ating pinag-aaralan, mga minamahal? Minsan, kapatid, ang sinasabi ko nga, akala mo, mga minamahal, hindi mo kasama ang Diyos, akala mo, iniwanan ka ng ating Panginoon. Mga minamahal, kapatid, ang sabi ng Biblia, kailanman hindi tayo iniiwanan, hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoon, mga minamahal. Pananampalataya ka lamang, nakasama mo palagi ang ating Panginoon. Amen? Akala mo, kapatid, iniwanan ka na, kagaya ng footprints in the sun, hindi niya alam, mga minamahal. Kaya pala dalawa na lang, kapatid, yung mga minamahal, mga prints doon po sa sun na yun, kapatid, dahil sila lang po ang naglalakad, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. At ikaw ngayon na mahina, ikaw ngayon, kapatid, na may problema at may suliranan, ikaw ngayon pala ay tangan-tangan, dala-dala, buhat-buhat ng ating Panginoong Jesucristo. Amen! Tayo natin tumayo, mga mahal. Praise God, lumawin po tayo sa ating Panginoon. At yung pumawin din, kapatid, yung inawin po natin, kanina yung unang inawin po natin. Praise God, hallelujah. Ang Diyos ay may purpose. Masabi ka mga minamahal, ang lahat ng bagay may layunin ng Diyos. Lahat ng nangyari sa buhay po natin, meron layunin